Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong 2 linggo na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading niya, di ba, para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano kayang maisip ko dito? Okay. Simula na tayo. Mukhang may masamang pangyayaring nangyari dito. May nasaktan sa pamamagitan ng chismis o ng salita like sarcasm, misunderstanding, arguments. Parang nag-away. At ang pinagawayan ay way of speaking, ganyan. O nakarating na balita, ganyan. At tungkol sa ganito, ganyan. Dahil sa Page of Swords. Ngayon, ito kasi healing eh. Healing din naman to. Pero wait lang. More like, ano to? Saan ang galing to? Itong Page of Swords, dito, sa internet. Ito kasi hidden technology. More like gossip to. Kasi itong High Priestess ay mystery, secrecy, unknown source. So, mukhang chismis to. Sa, ano to, nakarating sa kanya through social media o bullying sa pamamagitan ng social media o technology. Probably nangyayari na to. Para sa iba sa inyo, o baka mangyayari pa lang. Pero malaki porsyento nangyayari na to. Excuse me. So regardless kung mangyayari pa lang o nangyayari na, ang maganda nandito yung temperance. Kasi yan yung balance. So kung di sila mag-meet dati ng opinion, belief, o di sila magkasundo, incompatibility, ganyan. Magkakaayos nga dito sa temperance. So, alamin natin. Ano kayang pinag-awayan? Diba? Ano tong Page of Swords? Five of Cups, gawin natin 3. Kaya hindi makita naman. Hindi kita yung The Star, Ayan. Ito sa babal to. Ayan. So, saan galing yung Page of Swords natin? Ano yung kumalat na chismis o parang pinost sa social media,
media, ganun. Na parang hurtful words. So again, tungkol sa, ayan, 5 of Cups, 4 of Cups, 9 of Swords. Ano daw, oh? Hindi maganda yung nakarating sa kanya information dahil ito yung card ng worry, di ba? Yan yung 5 of Cups at 4 of Cups. From 5 naging 4. Kaya yun. Bullying siguro to. Ano ba? 5 of Cups. Tama ba? 5 of Cups. 5 of Swords pala yung bullying. 5 of Swords. 5 of Cups to. Teka. 5 of Cups. So, may someone na nagtabas ng sama ng loob. Okay? Doon sa social media. Yung, itong 5 of Cups, ano siya parang disappointment. Nilabas niya doon sa social media yung disappointment niya. Sa iba sa inyo, opo, kayo to na maglalabas ng sama ng loob sa social media. Ngayon, ano ba tong 4 of Cups? So, maraming pwedeng case. Dito sa 4 of Cups. Sabihin natin, hindi na reciprocate yung feelings niya. Kung ex man to o relationship. Ganon, parang may nag-open up sa social media na hindi na reciprocate nga ating may bata at binibigay niya yung feelings niya. Parang unrequited love kung relationship. O kung di man ganun ay 4 of Cups. Sabihin natin sinabi niya doon sa social media na ginost nga daw siya o no contact. Anything na masama loob niya tungkol sa no contact o anong reason bakit gano'n, no contact, ano yung nalaman niyang information bakit nag-lead sa no contact. Basta gano'n. Kung relationship, pero overall, sabihin natin friendship to. Parang sinasabi niya doon na sayang yung panahon, energy. Puno siya ng regret yung laman ng mensahe niya doon sa social media. Na parang nasayang yung kanyang sacrifice. Time, energy, effort. Ganon. Na hindi nga na-reciprocate daw ganon. At nag-bring to ng depression dun sa tao. Ganyan. Anxiety, worriness. So again, either nangyari na to o mangyari pa lang, pero tingin ko kakabati pa rin naman, no? Dahil may reconciliation na maaaring mangyari. Yun ang maganda. Anyways, punta tayo sa clue. So, ito yung clue natin.
Ito gustong lumabas nito. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, di ba? Sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. So, kung di tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo o person. Scorpio, Cancer, Capricorn. Ngayon, ito yung person, di ba? Person muna. Ito yung kakilala para bukod at hindi kayo malito. Halimbawa, hindi to person nyo. Baka dito tumama sa inyo. Malamang. Kasi wala din yung person nyo. Di baka tumama sa kakilala nyo. So, ito yung possible na baka tamaan ng reading na to. Ito yung kakilala o idol na mababalitaan nyo na lang sa social media o sa TV o ewan ko kung saan sa magiging news. Isa sa ano to? What a sign? Cancer, Scorpio, Pisces. Ito, Leo, Sagittarius. Ibang clue. Same instruction, kung dito tumama sa inyo. Di baka sa person nyo, kakilala, o idol. Practitioner, ito kasi ano yan may trabaho. Pero probably, malaki chance na doon siya sa health field o law. May involvement sa law o health field. Pero in general, may trabaho na lang. Wavy hair. So, wavy daw ang buhok. Ito, kung di wavy, kulot na talaga. Pero ang pinagkaiba niya. Ito, hindi masyadong kulot. Compared dito. Pero may mas kulot pa dyan, yung afro. Yung, anong ba yun? Coarse hair ba? Kalimutan ko. Nandito yun Pero dito nga, hindi masyadong kulot o kulot talaga. O baka nagpa-kulot. May someone na ganyan buhok. Mixed color hair. Eyes. Mixed color eyes. Na parang puso. May ganyan ba sa Pilipinas? Who knows? O baka naman mahilig sa contact lens at sa lawahan. Kaya, ayan. Inilagay niya na lahat ng contact lens na gusto niya sa mata niya. O baka, may mga kulay kasi ng mata. Di foreigner na to. Na, nag-iiba yung kulay sa liwanag. Sabi natin brown. Brown yung mata niya. Ay, orange na lang. Malako. Meron ba? O green na lang. Green. Tapos, pag nasa dilim, yung green naging brown. So, pag nasa liwanag, green. Pag nasa dilim, naging brown o hazel. So, multicolor yung iris niya. Again, kung di nga ganun, kasi foreigner lang naman yung ganun, di ba? Di contact lens to. Ngayon, dahil dito, ano pa masasabi? Ito na nga lang. Ito. Iba pang information, so, di sila magkarugtong. Madalas hindi. Pero tingnan natin kung magdurugtong. Temperance na naman. Temperance to. Temperance. Magkarugtong yan. Basta may umulit na card, magkarugtong. Pero tingnan natin. Anong meron dito? Kalimutan ko na yung pinagsasabi ko. Ano nangyari dun sa unang scenario? Naglabas ng sama ng loob sa social media. Hindi daw na-reciprocate yung feelings niya. Ginost siya, ganon. Alin man sa mga yun. Hindi na-reciprocate. Sayang daw yung sacrifice niya. Siguro, ginost siya o pinagpalit sa iba. Pero malaki chance na ipinagpalit siya sa iba. Kasi ito yan romance.
Eh di cheating na to. Ayun, unreliable yung kanyang romantic feelings. Pero doon na nag-lead yung kwento. Kanina kasi rumble-rumble, di ba? Hindi natin masabi kung ano doon. Kaya sabi ko, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo. Kaya lang, umuulit nga yung cards. Umulit itong card na to. So, nagdugtong lang. Ibig sabihin may cheating na nangyari eh. Tapos magkakabati naman, di ba? Dahil umuulit yung temperance. Malaki chance na, yun nga, magkakabati. Pero, parang mali pa na nakipag-ayos, oh. Bad choice. Ayun, transition. Ibig sabihin, di ba dito sa temperance natin, ito na lang. From this na, nandito na siya. Magsisimula ng bagong yugto ng buhay. Mag-move on, di ba? Healing to, healing. Mag-move on sa nangyaring deception dito. Nagmukha na siyang cheating. Na para bang mali pa na nakipag-ayos. Mali pang naging desisyon na nakipag-ayos. Bad choice. Oh. Disloyalty pala yun. Disloyalty rin pala to. Ito, unreliable. Oh. So, sabihin natin ito yung end card. Since nasa tulo naman talaga siya. So, kung may cheating at nagkaayos. So, ulit lang yung cheating. Sad to say. So, ulit lang yung disloyalty. Kaya siguro maganda kung wag na makipag-ayos since yun yung nakita natin dito. May chance, maganda nga, di ba, nung magkakayos. Kaya lang, sad to say, mukhang matigas yung ulo nung nagloloko at ulit lang siya sa ginagawa niya. Wala tayong magagawa pa ganun. But anyways, punta na lang tayo sa susunod na deck. Kung masasabi nito, ito, ibang senaryo na talaga. Dito magdidikit. Imposible dumikit. Pero tingnan natin. Hindi natin masabi. Success, oh. Ayan, success. Libra, oh. Ito yung balance. Temperance. Sabagay, temperance eh. Sagittarius. Kasi temperance, balance din itong libro. Pero gawin na lang natin siya. Kung tao, gawin natin tao. Success, Libra. So may someone na malapit sa inyo na Libra. Sun, Moon, Rising. Ay makakatanggap ng papuri. O meron siyang magagawang successful. Meron siyang action na maglilid sa success. So, magiging somewhat victorious yung tao dito. O baka siya yung tumulong sa inyo para makuha nyo itong success. So, depende kung ano man yung problema ang kaharapin nyo, kinakarap. Baka ito yung makatulong sa iba sa inyo para makalis dun sa problema. Libra. Libra yung tao. So, last na to. Bago tayo mag-lead. Ay, last na ba? Hindi pa. Mag third spread pa tayo bago tayo mag-lead dito sa dulo. Ito kasi yung dulo. Dulong deck. Okay, Aries Pisces na. So, since dalawang zodiac sign to, gawin ko na lang silang energy. Okay? So, ano yung Aries Pisces natin? Parang ito yung passion o action. Ay maging malatitya.
Ewan ko, parang ano to eh. Jupiter kasi to eh, di knowledgeable. Parang ang drive ng iba sa inyo ay mag-conduct ng mas maraming knowledge sa 2 linggo na to. Ano pang o baka maging somewhat artistic. Makahiligan ng iba sa inyo. Drive kasi to eh. Ito magiging arts. So, paano yung arts? Music, painting, abstract, imbis na logic, yung ganun. Somewhat magical. Parang imagination. Kasi ito ay fantasy. Parang ganun. Pisces. Pero ibang case din, baka maging absent-minded yung iba sa inyo. Sa 2 weeks na to. Ito unconditional love to eh. So, pwede rin naman yung maging action nyo ay mag-focus. So, magiging empath yung iba sa inyo. Dito sa 2 weeks na to, ang drive nyo ay mag-share ng unconditional love sa lahat ng tao. Maging super kind. Yung sinabi ko arts, music, din lang naisip ko. Diyos ko, painting, music, painting. Saan ba ma-show ang arts? Dancing, singing, acting, creation na lang. Being creative. Okay? Ano pa ba? Drive nyo ay maging successful, mag-grow, maging optimistic, o kung ano man yung sisimulan nyo dito, magbe-bring ng luck. Jupiter nga to. Sa week na to, kung may sisimulan, magiging successful, o magbe-bring ng luck nga. Yung opportunity. Kaya nga maisip Anyway, sumakit ang ulo ko. Punta na tayo dito sa susunod. Ay, Diyos ko po. Ayan, ano to? Sasama ko ba to? Wag na. Makatanggap ng news ang iba sa inyo. At ito ay all about betrayal. Baka yun na yun. Yung kayo nang sinasabi ko dito. Dito sa kato. O baka kayo yung makakabasa ng post na sinasabi ko sa social media na na-betray nga daw yung trust niya. Pinapalit siya sa iba. O yung partner niya, niloko siya. So, kung di man nga tumama sa inyo to, baka doon sa kakilala nyo at kayo yung makakabasa ng post niya na sinasabi ko kasi may social media tayo. Na sinasabi ko kanina pa, may post. Doon niya sasabihin yung sama ng loob niya. So again, news tungkol sa betrayal.
Baka makatanggap yung iba sa inyo o makabasa kayo ang tungkol dito. Ngayon, ulit-ulit lang eh. So, malaki talaga chance. But anyways, basahin ko na lang tong last part. Dali naman tong intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice sa loob ng 2 weeks na to. So sabi, finish what you've started. You've started something important and now it's time to complete it. Decide. It's time to clearly make a decision about what you want. At ang huli, laughter. You need a good laugh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po na.